Nangunguna pa rin si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa latest Pulse Asia Survey na ikinasa sa panahong inakusan siyang may hindi umano idineklarang yaman. Saksi si Lay Alves. Pagsundo sa sundalong binihag ng NPA. Pagharap sa Makati Business Club na nakulangan umano sa kanyang economic plans. Pagbubulgar ni Senador Antonio Trillanes IV na meron umano siyang account na may hindi idineklarang deposit. Pati mga ari-arian umano ng kanyang mga anak at manugang. Yan ang mga balita kaugnay kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte mula April 26 hanggang 29. Pero sa latest Pulse Asia Survey na ikinasa sa mga araw na yan at kinomisyon ng ABS-CBN, number 1 pa rin at hindi nagbago ang percentage points ni Duterte. Kung titignan natin yung voter support ni Mayor Duterte, hindi ito gumalaw. Mula dun sa huling survey na isinagawa, kahit na inuulan siya ng batikos. Kanina, ipinakita ni Duterte ang 11 BPI passbook para pasinungalingan daw ang bintang na may mga transaksyon siyang aabot sa halos 2.2 bilyong piso. Pero hindi binuklat ni Duterte ang mga passbook. Ipinakita niya lang ang bank statement na nagsasabing noong March 31, 2014, mahigit 17,000 pesos lang ang nasa kanyang BPI Julia Vargas account. Hindi makikita kung may transaksyon siya noong March 28, 2014 kung kailan meron umanong pumasok na 197 million pesos ayon kay Trillanes. $5,000 naman ang laman ng kanyang dollar account base sa ipinakita niyang bank statement para sa petsang December 31, 2013 hanggang March 31, 2014. Pagkatapos, ipinakita niya ang bank statement ngayong Abril na mas mataas ng $40 ang laman. Wala siyang ipinakita mga transaksyon o statement sa pagitan ng March 2014 at April 2016. Sabi niya matagal ng account, then why the hell wala akong nalaman o pinaalam ako ng AMLA, iniimbestigan na ako, I challenge you. And if not, I will file a case against you for criminal negligence. Dati nang itinanggi ng Bangko Sentral at ng Anti-Money Laundering Council na sa kanila galing ang impormasyon ni Trillanes. Ngayon may dagdag akusasyon si Trillanes laban sa mga anak naman ni Duterte. May naideposito raw sa bank accounts ni Sara, Vice Mayor Paulo at Sebastian Duterte na mahigit 296 million pesos pero hindi umano na ideklara sa SALN ni Sara at Paulo noong nasa pwesto pa. Wala pang reaksyon ng magkapatid. Sabi naman ng ama, They have this businesses. I cannot talk. They're already adult. Hindi ko alam. Hindi ako nakikialam. At hindi kami nag-uusap ng gano'n ng pera. Maapektuhan pa kaya nito ang ranking ni Duterte? Mahirap, pero hindi imposible. Ayon sa Pulse Asia, kalahati ng mga respondents ang nagsabing desidido na sa kanilang mga napiling kandidato. Habang ang kalahati, pwede pa raw magbago na pa siya. Si Ma Rojas na tumaas ang percentage points at kasunod na ni Duterte, naniniwalang two-way na lang ang laban sabay pahaging sa alkalde. Nakikita ko na kaming dalawa na lang ni Mayor Duterte ang maglalaban dito. Tayo naman lang ang tumatayo para sa hayag, sa tapat, sa malinis na pamumuno. Pag pinagsama mo yung mabigat na kamay, yung kamay ng karahasan, at sinama mo yan sa maduming kamay, kamay ng pangungurakot, diyan natin nakikita yung kasabihan, absolute power corrupts absolutely. 11 puntos pa ang lamang sa kanya ni Duterte at sabi ng Pulse Asia, kahati pa niya sa ikalawang pwesto si Senator Grace Poe dahil sa margin of error. Yung improvement niya ni Secretary Rojas compared sa previous survey ay marginal. Hindi significant ang aming term. Hindi statistically significant. Hindi kami 95% sure na tumaas talaga. Maaring 75% sure lang kami. Sabi ni Poe na nagpuntang Batangas at Quezon Province, iginagalang niya ang survey. At bagamat dikit naman sila ni Rojas, tila kinilala niya ang pag-angat ng dating kalihim. Ang kabanggaan natin dito ay napakalakas na makinarya ng administrasyon. At pangalawa, syempre, yung dissatisfaction rin ng ating mga kababayan sa administrasyon na ito. Kaya, hindi ako nawawala ng enerhiya. Nagpahaging din siya kay Duterte. Hindi pa nga nakakaupo, meron ng malaking question tungkol sa kredibilidad ng kanyang ari-arian.
Pang-apat pa rin si Vice President Jejomar Binay na sinundan ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Binay na nanuyo sa Isabela na probinsya ng kanyang ina. Yan ako nagtitingin ng mga survey. Kasi lalo lang lumalaki ang hindi ko pagtitiwala at maniwala sa survey. Tuloy rin ang panunuyo ni Santiago. Bagamat naniniwala raw siyang ang palasyo ang nasa likod ng mga aligasyon ngayon kay Duterte, kailangan daw itong ipaliwanag ng alkalde. Pinuna rin niya ang asta ng mga taga-suporta nito dahil tila raw ba magkakarevolusyon kung di mananalo si Duterte. They want to give that impression. In effect, it is a threat. Under the penal code, it might even qualify as a grave threat and be punishable by law. So, it becomes a question of playing a game. Are they playing with our minds? Sa vice presidential race naman, tumaas ang percentage points ni Congresswoman Leni Robredo habang bumaba ang kay Senador Bongbong Marcos. Kasunod nila sina Senator Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan at Trillanes. Significant yung pagtaas ni Leni Robredo. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.